Ramon Cardenas, malaki pa rin ang tiwala na kayang talunin si The Monster Inoue. Ayon sa kanyang pahayag mga tol, marami na raw underdog sa boxing na kayang talunin ng isang champion. Katulad daw sa ginawa ni Buster Douglas laban kay Mike Tyson sa Japan. Wala raw naniniwala sa kakayahan ni Buster Douglas noon. Pero ginulat niya ang mga tao dahil siyang unang tumalo kay Mike Tyson. Ganito rin daw ang posibleng mangyari kay The Monster Inoue. Kahit number 1 challenger ito sa WBA, marami ang hindi naniniwala sa skill niya. May isang talo na ito mga tol via majority decision pa. Kahit maganda kasi ang kartada ni Cardenas, kung tignan po natin yung history ng mga nakalaban niya, walang matinding pangalan sa kanyang resume. Kaya nga marami ang nagsasabi na hindi ito tatagal ng round 6 kay The Monster Inoue. Magkakasunod ang magandang laban ngayong May 2, May 3, and May 4. Puro superstar mga tol, no? May 2, Ryan Garcia, Teofimo Lopez, Devin Haney. May 3, Canelo Alvarez and Jaime Munguia. May 4, The Monster Inoue. So mabubusog tayo ngayong Mayo. Kaya sa gusto magtaya ng boxing mga tol, mag-register na kayo. Lalo yung mga magaling mag-predict ng laban, magaling mag-analisa, magkakapera kayo. Kasi libangan natin ng sports. Okay, usapang Pinoy boxer naman tayo. Ang pinakaabangan ngayon sa Pilipinas na malaki ang potensyal, itong si Kenneth Lober. Sabi ko nga kay Kenneth Lober mga tol, pumunta sa gym ko at lalagyan namin ng larawan ni Junto Nakatano yung punching bag at pagsusuntukin niya. Sabi ni Lober mga tol, ayaw kong gawin yun, baka mababash lang ako. Kasi daw yung interview niya na sinabing gusto niya makalaban si Junto Nakatani, marami na daw nambash sa kanya. Tinanong lang naman daw siya kung sino ang gusto niyang makalaban sa super bantam. Kaya binanggit niya yung pinakamagaling sa super bantamweight. Natural yun mga tol sa interview. Kahit sa mga American mga tol pag interview, binabanggit nila yung pinakamataas sa kanilang division. Isang market din kasi yun para mapansin ka agad sa kanilang division. Once kasi na binanggit mo ang pangalan ng sikat sa interview, mas kakalat yung interview mga tol, mas magbabiral, mas maraming makapansin. Ngayon mga tol, ang pinakamalapit na maging champion, itong si Charlie Suarez, ngayong May 10. Kung manalo si Suarez dito, siya na ang susunod kay Pacman na maging champion sa super featherweight. Sinabi pala ni Suarez sa interview, dalawa lang ang pwedeng gagawin niya para manalo. Isang convincing na panalo kay Emmanuel Navarrete at isang knockout. Ibig sabihin ng convincing, hindi ito close fight. Kung baga lalamangan niya ng malaki si Emmanuel Navarrete para sigurado ang panalo sa desisyon. Pero mukhang mahirapan si Suarez na kunin ang knockout kay Navarrete. Kaya mas malaki ang tsansa niya sa decision. Isa pang Pinoy na may pag-asa maging champion ngayon, si Mark Magnifico Magsayo. May inaayos ng laban si Magsayo kontra Hernandez. Isang WBC elimination ito. Kung manalo si Magsayo dito, lalabanan na niya si Osiaki Foster na may hawak sa WBC. Super featherweight din ito mga tol. Kaya parehas na ng division si Charlie Suarez at Mark Magsayo. Okay mga tol, yan lang muna ang update natin. Maraming salamat po.